Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang Kikiki, Kalusugan, Kagalingan at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede niyo pong hanapin si Doc. Type niyo lang po ang Dr. Irene Lim. Gandang hapon, Doc. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. Paki-like po, paki-share na rin po, mag-subscribe po kayo, i-type nyo lamang po ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Para sa ating announcement, humabol na po kayo, magpalista na po ng still open pa ho ang ating free check-up, free urine and sugar testing, and also yung atin pong colon cleanse for your referral, and yung promo package ho natin, malaki ho ang madi-discount ninyo compared to the original price ng detox plus blood cleansing with or without vector scan, no? But if I were you, choose the one with vector scan. Ang dami hong benefit na makukuha ninyo sa vector scan. Nakaka-detect ho yan ng iba-iba hong mikrobyo, bacteria, virus, fungus, protozoans, and even parasites. Specifically ho in detail, scientific name, no? Hindi ho basta sasabihin niya lang bacteria. Also, allergens sa mga may allergy. Also, chemicals na ipon nyo ho inside your body since birth. Hindi po yung ngayon lamang. Pipick up niya ho yun. And mga sakit, before the onset of diseases. Bago, kung papunta ka pa lang ho doon, wala ka pang simptomas, na pipick up na ho yun ng vector scan. It catches the body before the onset of diseases. Hindi ho ibig sabihin na wala kang sakit, wala kang simptomas, wala kang sakit. Because, bago ho tayo makaramdam ng symptoms, 50% already happen inside the body. And before ho tumaas ang ating laboratory test, 75% already happen. So, ang vector scan ho, doon ho tayo sa before 50%. Wala ka pang symptoms, madidetect na ho ng vector scan. And lalo na ho yung may mga lahi ng cancer, so wala ka pa hong cancer. So kung natatakot ka at baka magkaroon ka ng cancer because it runs in the family, mapipick up na ho natin yun. So we can still remove the root cause kung lumabas ho yan, because pag lumabas ho yan sa vector scan, ibig sabihin kandidato kayo for cancer. And yung may mga high blood, no, na stroke, na heart attack, family history, syempre ho, ibig sabihin prone din kayo sa ganun. At kung kayo natatakot, malalaman na ho natin kung may mga barado na kayong circulation, and we can still we can already address that dahil may protocol ho tayo para doon. Plus yung may mga lahi ho ng diabetes, wala ka pang diabetes, papunta ka pa lang doon, wawarningan ka na ho ng ating vector scan. So syempre ho, ikakat nyo na yung mga sugar ninyo, carbohydrates, so para ho hindi na matanggal. Pati ho root cause ng diabetes, which is parasite and methanol, matatanggal na ho natin through detox and blood cleansing. Yung atin hong package ng detox, blood cleansing, and vector scan, ang laki ho ng discount. Pinakamaliit nyo hong madi-discount is 9,000. Yung atin hong high dose vitamin C, naka-promo ho na ating blood cleansing, may antimicrobial effect ho siya. So may antibacterial, antiviral, antifungal, antiprotozoal, and anti-parasite effect po siya. Pag in high dose natin, ini-infuse sa katawan. Nagkakaroon din po ito ng anti-cancer property. So, paano ho? Binablast niya ho yung cancer cell. Kasi ho, pag high dose, it means
10,000 to 25,000 milligrams ang ini-infuse sa katawan. Kakainin ho yun ng cancer cell hanggang sa lumaki ho siya ng lumaki at mag-blast. Ayun ho, pumutok. Para hong plastic balloon na sa kakaihip ninyo, puputok ho siya. But this is microscopically speaking. Hindi ho yung grossly by the naked ay makikita nyo yung pagputok ng bukol. Hindi ho ganun. So sa dami ho, sa millions of cancer cell na paghuyan nagbablast isa-isa. Therefore, unti-unti ho kayo makakakita ng pagliit ng bukol. Ginagamit na rin ho ito sa ibang bansa like sa US. May mga hospital na ho already using this in US. No? Kaya ho, napakagaling ho nito. No? Pagka ho umiinom lang tayo ng low-dose vitamin C, oral, ano lang ho yan. They serve only as vitamins and antioxidant lang. Wala ho yung antimicrobial and anti-cancer effect. At saka lalakas ho kayo. Pag nag-vitamin C ho kayo, meron nga kaming pasyenteng napakahina, umuubo, masakit ang katawan, no? Lupay-pay ho in short. Nag-high dose vitamin C ho, isa lang, lumakas. Ganun ho siya ka-potent and kaganda ho para sa katawan, no? This is transferable, so pwede nyo hong pangregalo and pwede nyo na ho yung i-prepaid. Lalo na ho, malapit na mag-close ang ating mga promo, pwede na ho kayong bumili ng mga ilan para for later use ninyo. Kahit wala pa kayong time ngayon. So, para hindi na ho kayo mapagsarahan ng promo. Daig ho ng maagap, ang masipag. Alam ko ho na busy kayo sa mga party-party nyo nung Pasko, no? So, humabol na po. Salubungin ho natin ang 2024 with a good health. So, ang atin pong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa CKD or, ano bang ibig sabihin yan? Chronic Kidney Disease. For the benefit of those na new listener lang natin. Yung mga dati ho nating listener at avid listener, narinig na po nila ito, no? But para ho maintindihan ho uli ng lahat. So, ito ho ay isang term wherein ang kidneys hindi na ho nagfa-function properly. Pag sinabing may CKD ka, may damage ang kidney mo. Pwede ho itong, actually hindi ho pwede, talaga hong nagpa-progress ito slowly over time. Actually hindi ho masyadong slowly, depende kung yung root cause worst or hindi. Pag worst alimbawa, isa ang sugar sa hindi nakokontrol, masisira niya ang kidney. Kung sobrang taas po ng sugar, mas mabilis din ho ang progress niya at deterioration. At ang treatment ho nito, syempre magfo-focus ho sa pagmamanage ng symptoms and ng underlying cause. Ang mga factors ho causing CKD is uncontrolled diabetes, uncontrolled hypertension. Yan ho ang dalawang pinaka-common, but mas nangunguna ho ang diabetes. Pumapangalawa lamang ho ang hypertension. As the kidneys decline in function, syempre ho, they struggle to filter. May struggle na ho sa pag-filter ng waste product and excess fluid from the blood. Hindi ho katulad ng pag okay na okay pa siya, wala hong struggle, talaga hong kaya niyang gawin yun. And ano ho ba ang kadalasang nararamdaman? So, syempre ho, laging pagod, swelling, and of course, magbabago ho ang urination pattern. And of course, management ho niyan, kailangan ng lifestyle change, medication, and sa severe cases ho, nauuwi ho talaga sa dialysis or kidney transplant, no? Kadalasan ho, pagka ganito ang kaso, minemeasure yung GFR, glomerular filtration rate, para ho i-assess how well ang kidneys na nagfi-filter ng waste from the blood, kung siya ho ba ay nakakasala pa. Ang stages ho ng chronic kidney disease, stage 1 hanggang stage 5 ho yan. So, stage 1, ang GFR greater than 90 ml per minute. Normal pa ho ang kidney function, pero may mga other signs of kidney damage which may be present like albuminuria, lumalabas ho yung protein sa ihi, sugar, no, lumalabas ho sa ihi. Hindi ho yun dapat lumalabas, dapat ho yun na-filter at babalik sa circulation. Pag may CKD ho kayo,
nagpa plus 1, plus 2, plus 4 na ho yan sa ihi. Ibig sabihin ho nakalusot sa kidney, hindi ho nasala. Naintindihan ninyo? Stage 2, ang GFR 60 to 89. Ito ho, mildly reduce ang kidney function. Stage 3A, 45 to 59. Stage 3B, 30 to 44. Stage 4, 15 to 29. Stage 5, less than 15 ml. So para ho matandaan ninyo, para hong nababawasan siya ng tag 30. So from 90, less than 90, so bigla hong 60, bigla hong 30, so stage 3, biglang 15 and less than 15. So ganun po para madali nyong matandaan. Dito ho sa huli, sa 3, 4, and 5, tag 15 na lang ho yung less niya para ho madali ninyong ma-memorize. Paano nyo, hindi nyo pa alam. Minsan ho, unang punta ng pasyente sa ospital, CKD na siya, hindi niya alam. Most of the patients do not know that pwede ho silang mauwi sa CKD and dialysis sa high blood na hindi ginagamot, sa diabetes na hindi ginagamot ho pero basta lang umiinom ng maintenance at hindi nagme-measure. Yan nga ho ang sinasabi ko sa inyo. Yung mga denial ho sa BP, alam niyo ho kung sino kayo, ha? So may reseta ako, hindi iniinom. Pag follow up, mataas pa rin ang BP, hindi ho kasi iniinom ang prescription. Alam niyo ho ba na mas madadialysis kayo sa ginagawa nyo kaysa ho sa maling konsepto ninyo na kaya ninyo ayaw uminom dahil baka may side effects sa kidney. Baliktad po, paki-erase po yung maling concept na yan. Lalo ho kayong madadialysis sa mataas na BP na hindi ninyo ginagamot or ginagamot nyo man inadequately treated naman ho. Maniwala ho kayo sa doktor, wag ho yung sabi-sabi ng kung sino-sinong kaibigan ninyo na may side effect daw sa kidney. Paulit-ulit ko ho yung sinasabi why. Lately ko lang ho na-discover na ang dami-dami ho palang pasyente na denial sa kanilang BP. So ang lagi hong dialogue sa clinic ay ba't ang taas? Sa bahay namin, ang BP ko 120/80 lang. 120/80 ang edad ho ng pasyente, 50, 60, 70, 80, 90. So, mas kapanipaniwala ba na ang isang 60 or 70 years old or 90 years old mag-BP pa ng 120/80? Mas imposible ho yun. Kaya mas tama ho yung BP na mataas pagka kayo ho ay may edad na. Dahilan sa yung atherosclerosis ho or plaque formation sa gilid ng ugat, makapal na ho over the time. Syempre ho, dumikit ho yan sa gilid ng ating arteries or endothelial wall. Kung dati ho, wala kayong high blood, kung kayo ho ay may diabetes, isa ho sa komplikasyon ng diabetes is what? High blood. Kasi ho, pag may diabetes kayo, malapot ho, sticky ang blood, so nagagasgas niya ho yung lining ng ating ugat, yung endothelium, nagkakaroon ho ng wear and tear, nalulubak ho yan, tapos ang didikit ho dyan, cholesterol patch. Gawa ho yun ng cholesterol na dumikit at takpan para ho hindi mag-bleed ang ating arteries. Kaya ho importante yung marami tayong antioxidant sa katawan tulad ng vitamin C, vitamin E, vitamin A, at yung mga marami pa ho nating nakukuha sa mga prutas at gulay, no? Yung mga pigment, ayan ho. Pag kulang tayo dyan dahil puro karne ho ang ating kinakain, si cholesterol ho talaga ang magtatakip dyan. While if we have enough antioxidant, wala hong space para takpan si cholesterol kasi natakpan na ho. No? Sa clinic ho natin, ang isa ho sa ginagawa natin dyan, isa lang ho, but meron pa hong iba like laser. Yung lysine ho sa amino acid, yun ho ang nagiging patch, nagtatakip para hong aspalto, tinatakpan niya yung mga butas, no, sa daan o sa atin ho sa ugat. Tapos yung high dose vitamin C, pinapatibay niya ho yung ugat together with the collagen inside the body. So titibay ho yung ating arteries, endothelium, hindi na ho madaling magasgas, masugat, plus yung lysine ho sa amino acid ang magpapatch.
So, hindi ho siya makakabuo ng atherosclerosis kapag ganun, no? Kaya ho pwede niyong gamitin yung high-dose vitamin C and amino acid. Sabihin na ho natin magpa-maintain kayo ng once a month, twice a month, o every week sa clinic to prevent formation of atherosclerosis. Pagka naman ho may bara na, laser ho at may iba pa ho tayong protocol to soften and to address the plaque formation. Pagka ho laging pagod, pakiramdam ng may CKD, may mga swelling ho yan, accumulation ng fluid, minsan ho sa legs and ankles, manas po, changes ho sa pag-ihi. Pwede hong increase, pwede hong decrease. Kadalasan ho decrease, umuunti ho yung ihi. Then, minsan ho foamy or minsan ho dark ang urine. Shortness of breath, so kinakapos ho ng hininga or catching breath. Ayan, hypertension po, high blood, itching. So, persistent itching ho, makati ho ang skin. Kasi ho, build up ng waste product na dapat sana nasasala ng ating kidney pero hindi na nga ho nasasala. It causes persistent itching sa pasyente. Ang cause, of course, sabi nga natin kanina, nangunguna ho si diabetes, ang uncontrolled sugar ho. Halimbawa, umiinom kayo ng gamot pero hindi pa rin ho na ibababa or hindi pa rin na ipapasok sa normal, then it can damage the kidneys over time. Ayan, high blood nga ho. So, pag prolong ho ang high blood pressure, it can strain and damage the kidney. Siyempre ho, ang liliit lang ng kidney natin, sinulid lang po. Tapos ho, magna-narrow pa because of atherosclerosis. Naka-contract, nakasikip. So, hindi na ho makakadaan yung blood. So, it will die. No? Sisira ho, madadamage. Regarding diabetes and hypertension, which is the number 1 and number 2, kahit na ho, slight elevation lang. Kaya ho, kailangan ng tight control. Ibig sabihin ho, may pasok nyo sa normal value. Hindi ho yung slightly elevated. Halimbawa ho, ang BP, dapat 110/70 or 120/80. But ang lagi nyo hong nakukuhang BP, 140/90. So, mataas lang ng kaunti. Pero high blood na rin ho yun. In 5 years time, yung mga slight elevation ho yan, yung mataas ng konti, can still have complication. It can still damage our kidneys in 5 years time. Siyempre, maiipon yung paunti-unting mataas na yan. Sa sugar po, ganun din. Pag sinabi nating tight control, kailangan po ang hahabulin nyo yung normal level, hindi ho yung pre-diabetes. Di ho ba, 126 ang milligrams per DL pag diabetic. So, ang hahabulin nyo, ang 100, between 101 and 125, hindi ho yan normal. Pre-diabetes or IGT na tinatawag, impaired glucose tolerance. Ang normal ho, 100 and below. So ano ang hahabulin yung value? Yung pre-diabetes or IGT, more than 100 and less than 126 o below 100. Pag sinabi yung tight control, ang hahabulin nyo below 100. Hindi ho yung 125 and 101. Hindi ho ganun, no? So, kasi pagka ganon, still in 5 years time, the kidney will still be damaged. At yung mga inborn ho na may polycystic kidney disease, yung marami hong cysts sa kidney, para nyo ho masabing polycystic kayo, meron ho kayong at least 3 kidney cysts sa bawat kidney. May mga inborn pong ganyan. Glomerulonephritis, ayan, nakakasira din ho yan ng filtering units o nephrons ng kidney. So, pwede hong mangyari to doon sa, may acute kasi, may chronic. Yung acute po, galing ho doon sa sinasabi nating sore throat, hindi ho na-address, hindi nagamot, bumabaho sa heart, naging rheumatic heart disease, bumabaho sa kidney, causing acute glomerulonephritis. No? It can cause CKD. Infection, ayan. UTI. Pero yung UTI ho, merong UTI na nasa urethra lamang, pinakamababa. May UTI ho na umabot sa urinary bladder, cystitis. May UTI ho na umabot na sa kidney, which is pyelonephritis. So, ang makakakos ho ng CKD is pyelonephritis.
So kaya ho ang UTI pag paulit-ulit umaakyat ho yan ng umaakyat. Kaya hindi ho yan pwedeng pinapabayaan. Hindi ho lahat ng may UTI masakit ang pag-ihi. Meron hong hindi. Pero isa rin ho sa symptoms niyan is mayat maya umiihi kayo pero pakonti-konti lamang. Yung mga autoimmune diseases ho, like lupus, ayan, nakakasira ho yan ng kidney. Immune disorders can affect the kidneys. And yung mga obstructive diseases, so tulad ng ano ho ba yung mga nakakabara? Stones, kidney stones, and enlarged prostate. So yung mga obstructive. And also certain medications like yung paggamit ho ng certain drugs like NSAID, yung mga pain reliever ho, non-steroidal anti-inflammatory drug like ibuprofen, naproxen, at marami pa hong iba, no? Nakakasira ho yan ng kidney. Kaya ang pag-ihinom ho yan, minsan lang. But ang madalas hong nagkakaroon ng ganito is yung may mga arthritis kasi ho halos hindi sila makatayo kung hindi sila iinom ng pain reliever. So hindi ho makakapagtrabaho. Kaya, ayun, kung halos araw-araw ho umiinom, minsan ho 3 times a day pa like colchicine, tapos every day, masisira ho talaga ang kidney. Kapalit ho nun, madadialysis, no? Ang solusyon ho dito, pag umabot na sa stage 5 is what? Dialysis or kidney transplant. But I would like you to know, hindi ho the best ang kidney transplant kasi may drawback din ho yun. Number 1, iinom ho kayo for life ng immunosuppressant. So, hihina ho ang immune system ninyo kasi ho, kailangan yung inumin yan para ho ma-prevent ang rejection na i-transplant sa inyong kidney. Number 2, risk of rejection. Hindi ho lahat accepted. Minsan ho may 5 years na nire-reject pa. Siyempre ho, yung risk ng surgery, no? Katulad ng mga iba pa hong surgery such as bleeding, infection, and may mga komplikasyon din ho related to anesthesia. Limited ho ang availability ng organs. Hindi ho madali na maghanap ng donor. And of course, yung financial cost po. And kailangan din ho ng lifestyle changes kasi ho, no matter how many times na ho kayong sinalinan ng bagong kidney, alam ba ho, 2 beses na, kung yung root cause ho ng una ninyong pagkasira ng kidney ninyo like uncontrolled diabetes, ando doon pa rin ho at hindi nyo pa rin nako-control. So yung pangalawang kidney ho na transplant sa inyo is masisira din po. So Ivy? Para doon po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Doktor ni 0244. Mahina pa rin ako kahit nakakain na sa sobrang dehydrated, may insurance na gatas lang ako para mabilis ako lumakas. Pag sinumpong kasi ako, kahit insurance na susuka ko lahat ng iniinom. Nakasarado kasi ang esophagus ko. Parang kay Jan Regala, yung kontrabida dati, nakuna ng media, 13 days na wala pa kain. Okay, so yung regarding ho kay Jan Regala, cirrhosis of the liver po yun. So there is no such thing as nakasara ang esophagus. Di ho pwede magsara yan. Kaya lang ho, probably wala pong may... pinto. Oo. Probably ho, may komplikasyon kayo ng esophageal varices. Minsan ho, nagsumusuka yan ng fresh blood. Komplikasyon ho yan ng cirrhosis of the liver. Ayun, first step ho to rehabilitate your liver is detoxification pa rin ho. Basic pa rin ho tayo lalabas. Then after that, saka ho natin i-rehabilitate ang inyong liver. So, may pasyente ho kami na natanggal ho namin ang cirrhosis. But of course, hindi ho magic. Kailangan nyo hong mag-comply sa aming protocol para ho gumaling kayo. Sa hospital ho, hindi na ho nagagamot ang cirrhosis kasi peklat na ho siya. So, walang tayong oras. Mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin ho Saturday and Sunday, and even holidays. Ivy, ang mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169.
Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up, lalo na ho ngayon na tayo ay naka-open pa for free check-up. Then sabayan niyo na ho ng pagpapa-vector scan, detoxification and blood cleansing program kasi yan hong dalawang procedure na yan ang a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. Humabol na po kayo, magpalista ho kayo. Still open pa ho ang ating free check-up with sugar and urine testing and also yung colon cleanse for your referral and yung promo package ninyo na napakalaki ho ng discount compared to the original price, detox plus blood cleansing with or without vector scan plus high dose vitamin C ang nakapromo po sa ating blood cleansing program, and this is transferable and pwede nyo na hong i-prepaid. Limited na lamang po ang ating slot for free check-up and yung atin hong mga nakapromo, so daig ho ng maagap ang masipag. Paki-like, share and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Ivy? Please like us on Facebook. Ang account po natin ay Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan nyo po muli kami bukas alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang Kikiki. Sama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sumayin niyo ang katotohanan. Salamat po.